Hello guys, welcome sa channel. Nasa event ako ngayon, maaga kami natapos kaya naman na mayroon akong planong buting tingin habang nag-aantay kami. Pero bago ang lahat, papakita ko muna yung aking bagong laruan. Matagal na to, siguro 4 months na to sa akin, ngayon ko palang naasikasong kalkalin. So ano siya, heat gun. Tapos, anong gagawin natin sa heat gun? Bibihisan natin yung mga luma nating battery na puro backpack na. May nag-recommend sa atin nito doon sa mga lumang vlog natin na anong pwedeng gawin ka ako doon sa mga battery na goods pa pero ang dudungis na dahil na nababalatan madaling mabalatan. So may nag-recommend sa atin nito para siyang shrinkable tube pero pang battery siya. Susubukan natin. Okay? Pero bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang sa channel natin, i-like at i-subscribe nyo para naman magtuloy-tuloy yung paglaki ng channel natin. Nga pala sa mga nagtatanong, magkita-kita tayo sa Music Manila sa August 8, Thursday yon. First day. Bakit first day ako pupunta? Kasi baka mayroong mga item tayo na pwedeng mabili doon para at least first day mas marami silang stock. Second day, Friday, hindi ako pwede dahil coding yung sasakyan. Third day, Saturday, sayang baka may pumasok tayong event. Okay? So bago tayo magpatuloy, pakita ko muna itong setup namin. Okay, nandito kami ngayon sa Travelers Hotel. Ground floor kami ngayon. Basic set with moving head. Ang nakakalungkot lang is hindi tayo pinayagang gumamit ng haze machine. Sa second floor, madalas naman kami dito. Alam ko talagang bawal doon. So dito nag-attempt ako na gumamit. Kinausap yung isang maintenance nila. Tinry namin. Nakita nung isang staff. Nagpausok ako ng konti. So nagsabi kagad na kanino ko pinaalam. Sabi ko sa maintenance. So hindi daw pinayagan ng front desk na gumamit ng haze talaga. So totally hindi na talaga pwede gumamit ng haze dito sa venue na to. Dito sa area namin sa Subic, dito lang talaga hindi pwedeng gumamit ng haze. So kung ano man ang reason, nasa kanila na po yun. Kailangan kasi ang haze machine para lumitaw yung guhit ng mga moving head. Yung effect, no? Hindi siya yung kagaya ng mga usually smoke na akala mo vape na pag binuksan mo bubuga talaga ng makapal na maputing usok. Pero ito kasi para lang siyang hamog, no? Para ka nasa Tagaytay or para ka nasa Baguio pagka meron kang haze. So babangga doon sa haze yung rays ng ilaw, doon yung nakikita yung mga pinopost ko na para siyang may sun rays na gano'n yung moving head na yan. So pag wala kang haze machine, ayan, hindi mo siya nakikita. Hindi nag-e-effect yung ano niya, yung guhit niya. So yan pa rin yung ating antigo na DJ Starbeam 260, hindi na nadagdagan pero plano kong bumili ng 4 pa ngayong August 8 sa Music Manila. May napupusuan na tayong brand. Nire-review pa natin kung ano ang pipiliin ko pero hopefully mapag-ipunan ko pa. Ngayon ay July 13, so meron pa akong kulang-kulang isang buwan para mag-ipon, makabili ng 4. So 4 na yung bibiling ko para yung 4 pwedeng isabit sa mga event o sa mga fiestahan event, tapos yung 2 nasa baba. Okay, yung mga pangtaas ko na RMB 18 by 10 FX nabili ko na, nakita nyo na yun doon sa dati nating vlog. So ang kailangan ko na lang is 4 na na moving head, 4 na beam. 295 ang target ko or 260 pa rin. Kasi ang 260 maliwanag naman. Hindi ko naman kailangan ng sobrang liwanag. Magta-try sana ako nung mini na 230. Kaya lang hindi niya maibigay pala yung nakabuka na nakaharap na ganun. So muntik na akong nakabili nun. Buti na lang ni-review ko ng maigi. So hindi siya uubra sa atin dahil ang requirement sa atin ng stylist ko ay yung mga ganun na wide yung buka. Okay? Ang gamit namin ngayon since indoor tayo, medyo medium lang yung venue at kayang-kaya nung 2D15 audio center na SA315 ang gamit namin. Wala kaming sub ngayon dahil kulob ito, naka-carpet, low ceiling, so makapal na ang tunog niya. Ayan, 1 per side. Tapos yung mga pang backdrop ko, ito rin yung mga luma kong aerolights na wala ka na mabibiling ganyan. Phase out na yan Ang kahawig na lang yan ngayon ang Cosmo. Alam ko may ganyan ang Cosmo ngayon. Pero
magkaiba siya. May affection eh. Ito kasi ano lang, single color lang. Yung ibang brand na mabibili yung ganito na medyo bago, may effects din sila na hawig dun sa RMB 18 by 10 FX na nabili ko. Okay? So, ang kulay ng backdrop namin is medyo puti lang. Kasi silver yung backdrop. White, black, and silver. So, pag naglagay kami ng ibang kulay dyan, mag-iiba yung kulay nila. Pwede ako mag-iba ng kulay siguro blue. Kasi may blue doon sa balloon. Pwede kong tapatan ng blue yon, blue, and then ito, pwedeng warm, ito white. No? Huwag kayong mag-iiba ng kulay. Dapat sundin nyo yung, yung kulay na nakalagay sa backdrop nila. Okay? Yun lang. Very basic, very simple. Ang frontal namin, ganun pa rin. 4 per side. Itaas nyo hanggat kayang itaas. Ganun ang laging rule sa frontal para hindi nasisilaw yung tao pag nakaharap sa crowd. Yung tao sa stage pag nakaharap sa crowd, para di siya masilaw, itaas nyo hanggat kayang itaas. Okay? Lumilights amber white pa rin yan. Ang model niyan is LPS 6055WA. Ang isa niyan is nasa 4850. Lumilights na full color, model niya is LPS 6033. Ang isa niyan is nasa 4,000 yata. Alam ko nasa 4,000 na yan. Medyo may kamahalan pero talagang maliliwanag yung mga yan. Sobrang liwanag yan. Magmumukhang umaga o tanghali sa stage pagka binuksan nyo yan. Lalo pa kung naka 4 per side kayo. Tapos dito sa aming boat, isang pasadahan na para mabilis ko nang may upload, hindi ko na puputol-putulin yung video ko. Eto, kanina kinakalkal namin ni Michael. Meron ba sa inyo pwedeng magturo sa amin ito? Kasi ginagawa namin kanina, may nakasave na kami sa page 1. Tapos pag pupunta kami sa page 2, pag binaba namin ito, namamatay yung fixture. Alam ko hindi dapat ganun eh, pero hindi pa nga namin gamay ito. So, pakisagot naman sa mga sanay na sa ganito. Kung halimbawa ba nakabukas yung mga fixture nyo sa page 1 and then lilipat ka sa page 2, ibababa mo yung nakataas na fader. Ang alam ko dapat hindi siya mamamatay kasi naka page 2 ka. Baba mo yung fader, hindi mamamatay yung mga gumagana sa page 1. Tama, ganon. Pero ngayon kasi nagpo-program kami, may nakasave sa page 1, and then punta kami sa page 2, binaba yung fader, namatay yung fixture. So, kinakalkal pa namin, hindi pa namin gamay ito. Paki-chat naman ako dun sa mga makakapagturo naman sa akin ito para naman may balik naman sa akin yung turo kahit paano. Please, okay? Tapos yung aming Mackie DL 1608, iPad 6. May iPad Air ako, so hindi ko na ginagamit, mas okay siya dito sa iPad 6 Gen or higher. Yung iba mas mababa pa, may mga gumagamit pa iPad 2, iPad 3, pero 6 Gen medyo mura na at base sa experience namin 1 year na, very good yung 6 Gen. Ang nakatusok lang diyan, 2 mic, projector, ano tong isa, Michael? Cellphone, kung may mga kakanta, magbibigay ng cellphone nila. Tapos yung dalawa dito sa music natin, no Mark DJ to go to touch. May isa pang iPad, minsan kasi nandito ako, lumalayo sa akin yun, para may control din ako. Pag busy si Michael dito, nandito ako sa kabilang side, nasa akin to. Okay? Ang mic namin ay ano ba ito? Mount Everest na version 3. Yan. Nilalagyan ko nito para hindi rin siya gumulong at para hindi magasgasan agad yung grill niya. Okay? Ayan, yung ating ABL. Nakalabas yung mga ABL ko at papalitan ko nga ng cover maya-maya. Okay? So, yun lang. Yun lang yung set namin ngayon. Very basic. Dalawa lang kami ni Michael ngayon. Kaya mabilis din namin natapos, no? Efficiency at saka quality ng trabaho ang importante. Kahit nadadalawa lang kayo, kung ang katumbas ng trabaho nyo ay tagalawan tao, mas pipiliin ko yun kaysa sa madami kayo. Tapos yung iba ay tagabuhat lang naman, hindi gaanong maalam. So, ako mas ganun ang prefer ko. Mas konti, mas skilled yung tao, mas natataasan ko yung sahod, mas konti yung pakakainin. So, magbe-benefit both yung
yung sound system owner at saka yung staff pagka ganon. Ganon lang sa akin na ewan ko sa iba kung paano. So hindi ko naman sinasabi na gayahin niyo yun para lang pwedeng pag-isipan niyo kung workable sa inyo yun or hindi. Pero pagka mga critical event, sa akin mas okay din yung maraming tao para pagka may kailangan ka ng utusan, takbo dito, buhat dito, mas maganda rin naman yun. Okay, so iba-ibang event, iba-ibang senaryo, iba-ibang lugar. So mag-iiba-iba ka rin ng palakad sa ganitong hanap buhay. So kaya kailangan gagamayin mo talaga. Ito yung heat gun. Maliit lang siya. Para siyang malaking pen touch. Madali siyang hawakan. Okay? Testingin ko kung gumagana. Nakaupo lang ako sa side kaya ganito yung pwesto ko. Sana malakas yung audio. So far gumagana. So parang wala ka nang aantayin na heating time. Basta pag sinaksak mo gagana kagad. So umiinit nga siya. Okay. So good siya. Ngayon, eto naman ang presyo, nakalimutan ko na pero mura lang to, nasa 200 lang yata ito sa Shopee, Lazada. Tapos ito talaga nakalimutan ko na yung presyo. Pero mura lang din ito. Shopee lang din, Lazada. Siya? Malutong siya. Ayan. Para siyang straw na napipi. Makintab. Okay? Subukan natin. Para sa mga nagtatanong kung ano ang review ko sa mga EBL na to, alam nyo naman na matagal na namin gamit ito. Hanggang ngayon is nakakatapos pa rin siya ng isang buong event, 4 hours event. Basta i-full charge mo lang bago gamitin. Ganito kasi itsura niya, oh. Kaya gusto kong palitan. Yan. Nakukut-kut yung mga plastic niya. Okay, so gagawin ko, babalatan ko lahat ito. Tapos babalutan natin ito. Sana madali lang kalasin. Hindi pala ganun kadaling hindi rin ganun kadaling magbalat nito. Nakadikit, parang foil yung niya, yung original na label niya, yung balot niya, parang foil. Mas maganda kasi kung tatanggalin ito bago siya balutan. Kaya lang hindi ganun hindi siya ganun kadaling balatan. Napupunit. Buti kung isang hila mo kakalas na kaagad. Magkita-kita tayo sa August 8, ha. Hanapin nyo lang ako doon. Magdadala ako ng mga souvenir. May bibigay ako sa mga subscriber natin na makikita ko doon. Last year kasi hindi ako nakapunta doon. Yung ibang mga tropa nagpunta, pero sabi ko wag na muna dahil katatapos lang ng pandemic noon . So ngayon mas maraming mag-exhibit ngayon. Yung target natin doon yung mga ilaw talaga.
Nandoon si Lumos, mag-exhibit si Lumos doon. Isa siya sa mga target kong puntahan doon. Mahirap pa, akala ko madali lang tanggalin. I-cut ko muna itong video. Pag nabalatan ko, nabalikan ko kayo. So nabalatan ko na, mas madali siyang balatan pagka ganyan. Para kang nagbabalat ng prutas. Yan, madali lang siyang balatan. Tapos linisan niyo lang ng konti. Sakto siya, oh. Saktong-sakto. Tapos ano nyo lang, ipantay nyo lang yung sobra doon at saka dito. So ngayon, subukan natin. Ang galing. Nakakatawa. Tignan nyo guys. Ang galing, oh. Kusang ano ba tawag dito? Kusang umayos yung sa magkabilang dulo. Ang ganda. Pero sana mas mahaba pa yung plastic para makover niya hanggang dito. Pero ang plano ko, kahit dito nakadulo na, mas kailangan nakabalot ito eh. So, i-try ko doon sa ibang battery. Pero ang ganda, nakakatuwa. So, ayan. 23 milliamperes itong battery na to. China pa rin naman yan, pero tested ko na. Taon ko nang ginagamit itong mga to eh. Nakakatapos siya ng isang event. 4 to 5 hours na event. Bira ako malobatan sa mga to. Basta i-charge nyo lang ng maayos. I-full charge nyo lang. Pagdating nyo sa venue, i-charge nyo na. Pagkatapos nyo mag-setup, full charge na yon. Basta yung charger na gamitin nyo is yung EBL pa rin syempre. Para compatible siya. So ayun, nakita ko to, na-realize ko. Dapat pala, ibinalik ko to. Dapat hindi ko tanggalin yung puti. Para naka-cover pa rin siya. Okay. Kaya lang itong isa, yan nga, oh. Well, pwede ko pa rin naman tanggalin to kasi marami pa naman ito. So, trial and error pa lang muna ako. Siguro pwedeng i-try nating ikabit ng hindi binabalatan. Kaya lang kasi kakapal siya pagka hindi mo tinanggal yung original na packaging niya o yung label. Tingnan natin kung kakasya. Medyo masikip. Maipapasok mo pero mahirapan ka. So ang design niya talaga is tatanggalin mo muna yung niya, yung pabalat niya. Medyo nga lang maglalaan ka ng oras kasi akala ko madali lang balatan. Nakadikit pala yung nito. Ewan ko kung sa katagalan na lang at sa naiinitan siya kaya dumikit siyang ganito or kahit bago ganito pa rin siya. I don't know. So, at least magmumukhang bago yung mga battery natin. Ito yung reason din kung bakit minsan nagbebenta ako ng mga gamit bago siya tuluyang maluma. Tapos dadagdag ako ng konting halaga, bibili ulit ako ng bago. Kasi mas magandang tignan pag yung mga gamit natin ay bago. Huwag nyo yung merong iba na nagpapahalaga sa mga gamit, masyado itinatabi, ayaw pinapalitan para may sentimental value, pero meron din namang iba na gamit lang yan, no? Huwag mong palumain, benta mo habang medyo maayos pa, then bili ka ulit ng bago. At that way, yung mga gamit mo magiging bago lagi. Kasi pag masyado nang naluma, tsaka mo palang ibebenta, wala na siya masyadong value, bababa na yung resale value niya, no? So ayan. So, hindi natanggal yung takip niya dito. Good thing. So, pwede natin gamitin ulit siya nang hindi tinatanggal. So, shoot ko lang dito. Yan. Medyo hindi ko na isasagad dito sa dulo. Kasi mas kailangan naka-cover dito eh. Balik ko pa ng konti. Okay? Subukan natin.
Ang technique dito, mag-umpisa ka sa gilid, sa gitna, palabas. Medyo mainit, medyo mainit. Yan, nakakatuwa. Maganda rito, pero mas maganda pa rin yung may natitirang konti. Mas maganda to eh. Yun nga lang, hinahabol ko kasi yung mas marami yung matatakpan niya dito. Okay? So, mas okay ito sa harap. Pero sa likod, mas gusto ko yung magkano. Kaya lang maiksi siya eh. Hanggang doon na lang talaga siya. Pero so far, okay yan. Mas importante yung nakabalot siya dito. Okay? So, yun. So, at least, meron na tayong nagawang paraan para mabihisan yung mga pangit na battery. Okay? Tsaka pag nagdikit kasi to negative sa positive, nagkokos siya ng sunog. Iinit siya. Kaya mas magandang nakabalot siya ng bago. So, mura lang. Siguro nasa mga lang to, 100. Tapos yung heat gun, sabi mo na 250. So, yun, at konting effort na mas maganda ng tignan. Okay? Ano sa tingin niya? Eto na sila. Ang ganda nilang tignan pag bago. Kala mo yung mga battery na pang vape. Imagine yung itsura nila kanina at saka ngayon. Diba? Ang ganda nila. Ang ganda nilang tignan, no? Yung iba, natanggal na nga lang yung cover dito, yung puti. Maganda sana kung hindi natanggal. Kaya lang yung iba mga nahulog na yung gano'n nila. So far okay naman. Madali lang gawin. Nakakatuwa yung resulta. So mukhang bago sila. Ito mga last batch ng binili ko, mga maayos pa. Kaya hindi ko na ginalaw to. Nakauwi na ako. Nagmadali na kaming umuwi dahil umaambon na. Pero alam nyo nung pagsakay ko ng sasakyan kumukulog-kulog pa. Bigla akong naalala yung mga kung paano ako nagsimula sa sound system nung maliit na kotse yung gamit ko, napalitan ng pick up, na ilang buwan ko rin gamit, na tuwing uulan kaba-kaba akong mabasa yung mga gamit, laging may lona. So pag nasabay biglang uulan, tatabi kami, tatakpan namin ng lona. So habang umuulan, nababasaan na ako, wag na mabasa yung mga gamit sa likod. Ang sarap balikan ng mga ganong experience na kahit stressful gagawin mo lahat na para ma-save mo lang yung mga gamit mo. So, nakakatuwa lang pag nagsimula ka sa mahirap na trabaho. So, kung ano yung convenient na tinatamasa mo naman ngayon dahil maganda yung service natin. So, tatawanan mo na lang, magiging masayang alaala na lang yung mga ganong experience, no? So, kaya sa mga nagsisimula pa lang sa hanap buhay nila na yung iba nakikita ko ang service, kolong-kolong, tricycle or jeep, pagka nahihirapan ka at patuloy kang lumalaban, tuloy mo lang yan dahil sigurado may pupuntahan ka as long as nagsusumikap ka, tinutuloy-tuloy mo yung hanap buhay mo, pasasaan at papunta ka rin doon sa mga kung saan yung mga nauna sa'yo. Kumbaga parang una-una lang yan as long as ginagawa mo yung sayo sa part mo nang hindi ka umihinto, pwede mapagod, magpahinga, pero huwag kang hihinto, tuloy-tuloy lang, makakarating ka dun. So ganyan lang yung ginagawa ko. Nagsimula ako sa sobrang liit lang na sound system, yung halos pambahay lang, na iparenta, sinubukan, nagustuhan ng mga kliyente. Araw-araw nag-aaral tayo, pinagbubuti natin, pag may mali, i-correct natin, pag may natutunan tayong bago, nakita natin sa iba, i-apply natin sa sarili nating ginagawa. Ano pa natin yan, kumbaga mas kung maganda na yon sa paningin mo sa iba, kinapi mo, mas pagandahin mo, then i-apply mo sa sarili mong hanap buhay, mas lalago siya. So ganun lang, walang sikreto kasi marami namang nagsasabi ng mga kung ano yung mga ginagawa nila noon at ngayon kahit paano medyo nagtatagumpay na sila sa kanilang mga napiling kanya-kanyang hanap buhay. Okay, so sana may natutunan kayo sa video ko ngayon doon sa
pag retoke ko dun sa mga battery natin na ang dudugis na ng itsura, yun nga, nakadiscover tayo ng paraan kung paano natin i-recondition yung mga battery natin. Binalutan natin ng bagong, ang gaganda pa ng kulay dilaw. Tapos, heat gun. So, mura lang yung nagastos natin at nag-enjoy tayo kahit na medyo nakakapagod sa pag-repair. Na-enjoy ako maggawa ng mga battery. Kita nyo naman ang ganda ng resulta. Okay? Sana may natutunan kayo. Sana patuloy yung supportahan itong maliit kong channel. Sana umabot na tayo ng 10,000 subscriber. Okay? So, ayun. Magsi-shoutout muna tayo. May listahan ako dito. Ang tagal nating hindi nakapag-shoutout. Pasensya na kayo at minsan pag nag-edit ako ng vlog kung kailan ko maisingit sa oras ko kasi alam niyo naman busy din ako as photographer. So, kung kailan ko maisipang mag-edit, minsan din ako nakakapag-insert ng mga shoutout kaya pagpasensyahan niyo na. So, eto, isa sa mga masusugid nating mga taga-subaybay sa maliit nating YouTube channel, Salvador Audio Lights and Sounds from Tayug, Pangasinan. KMK Lights and Sounds, San Leonardo, Nueva Ecija. Shout out po sa inyo mga ka-sounds. RIB Audio from Davao, ang layo. Hanggang Davao, nakakaabot yung video natin. Audio 83 Lights and Sounds, Erolds Audio, Santa Rosa, Laguna. May plano kaming pumunta ng Enchanted Kingdom, Santa Rosa nung nakaraang Lunes pero na-reschedule. So, plano pa rin natuloy yun bago magpasukan, papasyal kami ng Laguna. Jamrock Studio from Sagay City. Tin Pulse Light and Sounds from Novaliches, Quezon City. It's All Work Vlog. Frederick Reyes. Just Lights and Sounds. So, shout out po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang at ako'y magpapahinga na. Bukas may ilang event ba ako bukas? 3 event ako bukas. 2 photo, 1 lights and sounds. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na event. Hanggang dito na lang.